Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminology Talks. Ako po si Dean Eisenhower at isa pong registered criminologist at nag-discuss po tayo mga kaigo ng mga topics as long as related po sa criminology and criminal justice. And of course, sa mga hindi pa natin subscribers, please do subscribe para palawakin po natin itong munting criminology community natin sa YouTube. Mga kaigo, sa tagal po natin sa criminology world or sa academe or sa criminology education, kasi mga kaigo, halos isang dekada na po tayo sa academe ako. Nakakita na po tayo ng mga criminology students na nag-e-exhale habang pataas ang kanilang year level. So, ibig sabihin, tumataas ang kanilang performance sa klase habang naga-second year, third year hanggang fourth year. Kung ito ang nalalaman nila sa first year, pagdating ng second year, ganito na. Pagdating ng third year, hanggang lumaki na, hanggang nag-develop na ang kanilang academic knowledge. Pero, nakita din tayo ng mga estudyante na ganito siya nung first year ang nalalaman niya, second year, ganito pa rin, third year, ganito pa rin, fourth year, ganito pa rin. Ibig sabihin mga kaigo, there is no improvement sa kanya. Ibig sabihin, stagnant ang kanyang performance magmula first year hanggang fourth year. Ibig sabihin, walang pagbabago. Hindi siya gumagaling, walang growth, hindi siya nag-excel sa klase. At yan ang bibigyan natin ng dahilan kung bakit nga ba ang isang criminology student and other student of course, pwede rin, bakit hindi sila nag-excel or hindi sila gumagaling sa kanilang mga klase. Tandaan, nakafocus po tayo sa kanyang academic performance. Ibig sabihin, bakit yung kanyang academic performance is hanggang dito pa rin, ganito. Hindi tumataas. Minsan nga, bumababa pa rin. Okay? Mga kaigo, bigyan ko po kayo ng 6 na dahilan kung bakit ang isang criminology students ay wala man lang pagbabago sa kanyang class performance. Ang unang dahilan, mga kaigo, kung bakit ang isang criminology student hindi na nag-i-improve sa klase ay nakalimit lang kasi yung kanyang pag-aaral or yung kanyang learning doon sa school niya. Kumbaga naka-enclose lang doon sa school niya. Ganito ang ibig kong sabihin mga kaigo, no? Paglabas na ng school, hindi na niya iniisip or wala na sa isip na siya ay nag-aaral. Kaya pagdating sa pag-uwi niya sa bahay niya, maybe maglalaro na siya, gagawin na niya ang mga gawaing bahay. After that, punta sa barkada. After that, ibig sabihin niyan, wala na siyang ginagawa na may kinalaman sa kanyang pag-aral sa labas ng school. Nakalimit lang sa school. Kaya, hindi na siya nagbabasa doon sa bahay niya. Saka lang siya nagre-review, saka lang siya nag-aaral pag pumasok ulit siya doon sa school. Kaya dyan na pumapasok mga kaigo yung nagka-cramming na. Okay? Saka lang ginagawa ang assignment pag doon na sa school, pupunta sa library. Ibig sabihin, yung gawaing estudyante, dun lang niya talaga ginagawa sa school. Paglabas niya, wala na. Kaya sabi ko kanina, yung learnings niya, naka-limit lang talaga sa school, naka-enclose sa school. Kaya, walang pagbabago. Kasi hindi na siya nag-a-advance reading. Hindi na siya ginagawa ang kanyang student role and responsibilities pag-uwi niya. Okay? So yan po ang nakikita natin na isang dahilan kung bakit hindi siya nag-i-improve. Ang pangalawa mga kaigo na maaring dahilan kung bakit hindi nag-i-improve ang criminology students is hindi pa niya alam ang ibig sabihin or hindi niya pa lubos maintindihan ang ibig sabihin or importansya bakit siya nag-aaral. Kung mga kaigo, nag-enroll lang siya dahil gusto ng magulang, nag-enroll lang siya dahil yun ang sistema ng mundo na mag-high school, mag-college, etc. Okay? Nag-enroll lang siya dahil siguro sa barkada without knowing the very essence kung bakit ang tao nag-aaral. We all know mga kaigo na ang pag-aaral ay isa sa mga susi, primary susi sa pagtupad anuman ang pangarap ng isang tao. For example, ang isang bata, isang tao gusto niya nang mag-police, BFP or BGMP or other law enforcement agencies, kailangan niyang mag-aral. Kasi mga kaigo, kung hindi niya po alam ang purpose ng kanyang ginagawa, maaaring hindi na siya gagawa ng paraan para mag-improve siya sa klase. Yung parang go with the flow na lang. Kasi kung nag-aaral ka
at alam mo ang dahilan kung bakit ka nag-aaral, you will make a way to improve your performance or to at least pass the subject. Okay? Kasi napapansin talaga natin mga kaigo na parang ang mga criminology student na iba, hindi pa nila alam kung bakit sila nag-aaral. Kasi isa sa mga tinatanong ko, bakit ka ba nag-aaral? Parang nahihirapan kasi sila na i-justify, bakit ka ba nag-aaral? So ibig sabihin, wala silang makuhang dahilan, wala silang makuhang motivation or yung desire or purpose kung bakit nila pinasok ang pag-aaral. Para nga yung mga ginagawa natin na kung hindi natin alam ang purpose ng ginagawa natin, there's a possibility mga kaigo na we don't exert any effort to finish that task. So parang ganun lang mga kaigo, ano? Ang pangatlo mga kaigo na dahilan kung bakit hindi nag-i-improve ang isang criminology student is inconsistent motivation. Okay. Alam natin mga kaigo na napaka-importante ang motivation. So yung motivation, ito yung eagerness natin na mag-aral, ito yung desire natin na mag-aral. Pansin nyo mga kaigo, ganito sa first day ng pag-aaral is very excited yung estudyante na pumasok, weeks, okay? Pero pagdaan ng araw, panahon, ng linggo, bumababa ang kanyang motivation. Napansin ninyo? So, maaaring tinatamad na siya kasi wala na yung excitement niya. Tapos siguro pag sinabihan na ng magulang or nasabihan ng teacher, babalik na naman yung motivation. O ganito minsan nangyayari. May mga estudyante na excited, tapos tinatamad na naman. Tapos lumabas na ang resulta ng board exam. Saka lang sila ulit mamomotivate na naman na mag-aral. After mga ilang buwan, wala na yung fever ng paglabas ng resulta ng board exam, bababa na naman yan. Tapos, lumabas yung grades nila sa halimbawa midterm, mababa na naman, saka lang na nila, na naman. Ibig sabihin, yung motivation ng criminology student na yan, or student, ibig sabihin, pababa, pataas, parang nag-high, parang low. Yan, high and low ang kanyang motivation. So, ibig sabihin, hindi ka kasi consistent sa ginagawa mo. Siyempre, pag tinatamad ka, wala kang ginagawa. So, kailangan i-maintain nyo po ang motivation. Mahirap talaga i-maintain ang motivation, pero motivation on and off talaga yan. Okay? Kung hindi ka gagawa ng paraan para itaas ulit ang motivation mo, wala na. Baka hindi ka na mag-review, etc. Okay lang sa'yo ang bumagsak, ganyan. Okay? Pag bumababa po ang motivation ninyo, babalik po dapat kayo doon sa why ninyo. Ibig sabihin, bakit kayo nag-aaral? Okay? Bakit kailangan yung tapusin ang kurso ninyo na criminology? Marami namang hanapin ninyo ang dahilan. Pangarap mo talaga or yung karaniwan naman na dahilan mga kaigo is yung gusto mong iangat sa kahirapan ang pamilya mo o gusto mong tuparin yung pangarap ng magulang mo or pangarap mo mismo. Marami naman para yung motivation mo maibalik mo. Okay? Ang hirap talaga i-maintain yan. Pero pag bumaba ulit, please return to your why. Bakit ka ba nag-aaral? Ang pang-apat mga kaigo kung bakit hindi nag-i-improve ang isang criminology student, ang kanyang academic performance is there is no study habit. Okay. Pansin natin sa mga criminology student, no? Baliktad ang merong ng joke na baliktad ang criminology student Yung ibang student course, magre-review before the quiz or exam. Ang criminology student, saka lang magbubuklat ng notes after the exam kasi titignan kung tama ba yung sagot niya. So, parang baliktad. Ibig sabihin mga kaigo, ang habit kasi, study habit, ito yung routine mo everyday na ifa-follow mo. So, ang majority ng criminology student, wala talaga. Napansin ninyo, sakalang mag-review ang isang criminology student kapag malapit na ang exam or malapit na ang quizzes, cramming. Okay? Pero hindi naman lahat ng criminology student. So, tinutukoy lang natin yung mga wala talagang study habits. Kaya isang study habits mga kaigos, yung advanced reading. Dapat, yung itatakel ni Prof. bukas, dapat maka-advanced reading ka. Ang important siya kasi ng advanced reading mga kaigo, madali mong mag-grasp yung explanation ni Sir or si Ma'am pag nag-tackle na sa klase. Okay? Mas nakukuha mo compared sa hindi ka pa naka-advanced reading. Okay? Ang isang study habit mga kaiko, kung gusto niyo namang sundin ito, is yung basahin mo. Halimbawa, nag-explain yung professor sa topic, basahin mo ulit mamayang gabi. After mo babasahin ulit,
Okay? Siyempre para maitattoo talaga sa isip mo yung topic na yan. So after that, advanced reading na. Marami namang study habit. Pero siyempre, yung iba na hindi pa nag-i-improve, minsan wala kasi talagang study habit yan. Maski isa, walang study habit yan. Ang panglima, mga kaigo, is common ito. Kaya hindi ka po nag-i-improve kasi nga po, yan, tamad ka. Laziness. Yung pagiging wala kang ginagawa. Tinatamad ka laging magsulat, magbasa, mag-research. Okay? Kasi mga kaigo, meron man namang binibigay yung mga professor ninyo na mga notes or topics. Okay? Huwag kayong mag-focus lang doon, mag-research pa kayo. Alam niyo marami na sa marami na sa YouTube ngayon. Kung alimbawa, hindi mo naintindihan ang ibig sabihin ng fingerprint or polygraphy, hindi mo naintindihan si teacher, pwede kang pumunta sa YouTube or Google para magkaroon ka ng supplementary understanding pagdating sa topic na yan. Para advance ka sa classmate mo. Kaya lang, yun nga, dahil sa katamaran, hindi mo na ginagawa yan. At itong anim, mga kaigo, ito, marami na tayong na-encounter ng ganito. Yung self-limiting belief. Okay? Kasi minsan may estudyante na nagsabi na, "Sir, ganito lang talaga ako, ito lang talaga ang kaya ko." Those are self-limiting belief. Okay, lahat ng tao may potential yan. Okay, mayroon pang nagsabi na, "Sir, hindi naman kasi matalino ang magulang ko, kaya hindi rin ako matalino." Hindi po ako naniniwala dyan. Those are self-limiting belief. Bakit mo nililimit ang sarili mo sa anuman ang kaya mo? Kaya mo yan, tamad ka lang. Okay? So those are self-limiting belief. Yung inaamin mo na hanggang dyan ka lang. Okay, pag hindi ka nakapasa sa isang quiz, ganito talaga ako, bobo kasi ako, or wala akong alam. Tandaan ninyo, wala pong estudyanteng bobo at matalino. Naniniwala po ako na dalawa lang ang klase ng criminology student, masipag at tamad. Kaya huwag niyong masyadong ilimit ang sarili ninyo. Kaya ang human mind natin, napakaganda niyan pag explore ninyo. Kung hindi nyo kasi naintindihan ang lesson ninyo, magtanong. Kung hindi nyo naintindihan ang lesson ninyo, mag-research pa ng supplementary information. Magtanong sa mga teachers. Yan, okay matakot, magtanong kayo basta all about your lessons. Kaya, do not limit your potential. Kaya mo yan. Okay, iba nga kinaya, no?